Ang Mutiny, 2026, ay isang matinding action thriller na pinagbibidahan ni Jason Statham bilang si Cole Reed, isang dating Special Forces operative na napagbintangang sangkot sa pagpatay sa kanyang amo. Habang tinatangkang linisin ang kanyang pangalan, hinarap niya ang sunod-sunod na kalaban at isang malaking sabwatan. Gamit ang kanyang tapang at kakayahan, kailangan niyang mabuhay at tuklasin ang katotohanan bago siya tuluyang patahimikin. Ang pelikula ay nagsisimula kay Cole Reed, isang dating Marine na ngayon ay nagtatrabaho bilang private security bodyguard. Hinihintay niya ang kanyang employer na si Tibo, isang mayamang Thai shipping billionaire, na matapos ang isang mahalagang meeting tungkol sa pagbebenta ng kanyang kumpanya. Paglabas ni Tibo sa elevator, agad siyang inihatid ni Cole palabas patungo sa naghihintay na sasakyan, at nagpaalam sila sa mga buyer. Maya-maya, nakarating sila sa mansyon ni Tibo, kung saan sinabi kay Cole na asikasuhin muna ang anumang kailangan niyang gawin bago siya bumalik para maayos nila ang kanilang mga affairs. Bilang head of security, sinuri ni Cole ang security apartment sa loob ng mansyon upang matiyak na maayos ang lahat. Pagkatapos nito, umupo siya kasama si Tibo at naglaro sila ng chess. Habang naglalaro, pinag-usapan ng dalawa ang magulong nakaraan ni Cole, kabilang na ang panahong ginugol niya sa kulungan, pati na rin ang buhay sa pangkalahatan. Nang matapos ang laro, tiningnan ni Cole ang ilang lumang litrato ng kanyang ama, habang inaalala ang mga sandaling pinagsamahan nila at tahimik na binabati ito ng maligayang kaarawan. Nagpatuloy ng normal ang kanyang routine sa mga sumunod na araw. Isang gabi, sumama siya kay Tibo sa isang dinner. Habang ang lahat ay nagsasaya, nanatiling alerto si Cole, maingat na inoobserbahan ang kanyang paligid at eksaktong ginagampanan ang kanyang tungkulin bilang security. Habang nagsasagawa siya ng surveillance, napansin niya ang isang lalaking tila kainahinala. Nang tumayo si Tibo at magsimulang magbigay ng isang taos-pusong speech, tinanong ni Cole ang kanyang mga kasamahan tungkol sa estranghero, nakilala nila siya bilang si Jirian Denil mula sa Trans-Pacific Exports. Agad na binantayan ng mabuti ni Cole si Jirian sa buong event. Matapos magsalita tungkol sa paglalakbay ng kumpanya at kung gaano na ito kalayo ang narating, buong pagmamalaking niyakap ni Tibo ang kanyang anak na si Cameron. Pagkatapos, pinutol nilang dalawa ang isang cake na hugis barko. Bilang paggunita sa okasyon, binigyan ni Tibo si Cameron ng isang Rolex watch, ang eksaktong modelong matagal ng gusto ng kanyang anak. Tinawag naman niya si Cole para sumama sa kanilang pamilya sa pagdiriwang ng matagumpay na pagbebenta ng kumpanya. Nang lumapit si Cole, nagulat siya nang bigyan din siya ni Tibo ng sarili niyang Rolex. Nakaukit sa likod nito ang petsa kung kailan minsang iniligtas ni Cole ang buhay ni Tibo. Sa harap ng lahat ng naroon, hayagang pinuri ni Tibo si Cole at ipinahayag ang kanyang pasasalamat sa lahat ng ginawa nito noong araw na iyon. Habang nagpapatuloy ang pagdiriwang, tahimik na nagpaalam si Giron at tumawag sa telepono. Sinabi niya sa kausap niya na hindi na matutuloy ang pagbebenta ng kumpanya bago matapos ang gabing iyon. Habang pauwi sila, tinanong ni Cole si Tibo kung may problema ba dahil hindi ito mukhang sarili niya. Bagamat masaya si Tibo tungkol sa pagbebenta, inamin niyang hindi niya kailanman naisip na tuluyan niyang ibebenta ang kumpanya. Ipinaliwanag niyang ginawa lamang niya ang desisyong iyon para kay Cameron, dahil gusto niyang bigyan ang kanyang anak ng kalayaan na sundan ang sarili nitong mga pangarap. Habang nagmamaneho sila pauwi, nakasalubong nila ang isang grupo ng mga construction worker na humaharang sa daan, na tila isang lehitimong road closure. Sinubukan ni Cole na umatras, ngunit natuklasan niyang may isa pang sasakyan na huminto sa likuran nila at humarang sa kanilang pagtakas. Naramdaman ni Cole na may mali, kaya agad niyang kinuha ang kanyang armas at inutusan si Tibo na yumuko. Sa mismong sandaling iyon, sabay na nagpaputok ang mga lalaking nakapwesto sa harap at likod ng kanilang sasakyan. Dahil sa kanyang elite combat training, lumaban si Cole at napabagsak ang mga umaatake, napatay ang ilan at naparalisa naman ang iba. Nang tingnan ni Cole si Tibo, napagtanto niyang binaril ang kanyang amo sa dibdib. Dahil alam niyang malubha ang kanyang sugat, agad na nakiusap si Tibo kay Cole na protektahan ang kanyang anak na si Cameron. Makalipas ang ilang sandali, nawalan ng malay si Tibo at namatay dahil sa tama ng bala. Agad na tinawagan ni Cole si Terron, ang kanyang subordinate, upang i-report ang nangyari at tinanong kung nakikita nito si Cameron.
Ipinaliwanag ni Cole na hindi niya maaaring isangkot ang mga pulis dahil pinaghihinalaan niyang maaaring bahagi rin sila ng sabwatan at hindi niya alam kung sino ang maaari niyang pagkatiwalaan. Pagkatapos, hinalughog niya ang isa sa mga sasakyan ng mga umaatake at nakakita siya ng isang passport. Ipinadala ni Cole ang passport numbers kay Terren upang mahanap nito ang impormasyon sa kanilang system. Nakilala ni Taran ang may-ari ng passport bilang si Jonathan Rogers, isang dating Marine at miyembro ng KMG, na nangangahulugang nagtatrabaho siya para kay Tabo. Ipinaalam din niya kay Cole na nakatakdang umalis ng port si Rogers sa loob ng 2 oras. Nagpasya si Cole na pumunta rin doon, umaasang maimbestigahan si Rogers at matuklasan kung sino ang responsable sa pagpatay kay Tibo. Samantala, isang tauhan ni Giron ang lumapit sa kanya at kinumpirmang patay na si Tibo. Bagamat nakatakas ang kanyang bodyguard, agad na inutusan ni Jirian ang kanyang tauhan na kontaken ang mga pulis at ipaliste si Cole bilang wanted man. Nilinaw niya na kapag nahanap nila si Cole, hindi nila ito dapat dalhing buhay. Maya-maya, nagsimulang maglabas ng mga balita na si Cole ang pangunahing sospek sa pagkamatay ni Tabo. Matapos makita ang report, nakatanggap ng tawag si Miss Ellis, isang probationary employee ng kumpanya ni Tibuo, na inuutusan siyang agad na pumasok sa trabaho. Kulang sa tauhan ang Artemis at nakatakdang umalis sa port pagsapit ng hating gabi. Sinubukan ni Ellis na gumawa ng mga dahilan, ngunit binalaan siyang kapag hindi siya dumating sa loob ng 1 oras, agad siyang tatanggalin sa trabaho. Samantala, nakipagkita si Cameron kay Detective Jumol, na nagpaabot ng kanyang pakikiramay bago siya maghanda upang magtanong ng ilang bagay. Gayunpaman, bago pa man magsimula ng maayos ang kanilang pag-uusap, nakatanggap si Cameron ng tawag mula kay Cole. Ipinaliwanag ni Cole na nagsisinungaling ang mga balita at na sila ay aktwal na inambush. Binalaan niya si Cameron na manatiling nakakulong sa ligtas na lugar dahil malamang nasusunod itong puntiryahin ng taong pumatay kay Tibo. Pagkatapos ng tawag, itinapon ni Cole ang kanyang baril sa isang random na sasakyan habang papunta siya sa port. Halos nakarating na siya sa main gate office nang biglang dumating ang mga pulis. Sa kabila ng kanilang presensya, ginamit ni Cole ang passport ni Rogers upang makalusot sa security clearance sa main gate. Nang makapasok, nagtungo siya sa barkong dapat sana ay sasakyan ni Rogers matapos ang pagkamatay ni Tibo. Kasabay nito, nag-report si Ellis para sa kanyang duty bilang third mate ng barko. Noong una, ayaw siyang tanggapin ng kapitan, ngunit ipinaliwanag ng isa sa kanyang mga gwardya na nagkasakit ang isa sa kanilang crew members, kaya ipinadala ng kumpanya si Ellis bilang kapalit. Sa huli, pumayag ang kapitan at inutusan si Theo na ihatid siya sa kanyang cabin. Pagkaalis niya, inutusan ng kapitan ang isa pang guard na bantayang mabuti si Ellis. Samantala, nagtago si Cole sa isang liblib na bahagi ng barko at pinagmamasdan ang lahat mula sa malayo. Nanatili siyang nakatago hanggang sa tuluyang umalis ang barko sa port at nagsimulang maglakbay patungo sa destinasyon nito. Nang sapat na ang layo ng barko, lumabas si Cole mula sa kanyang pinagtataguan. At nagsimulang maglakad sa ibang bahagi nito, naghahanap ng mga clue tungkol sa kung ano talaga ang nangyayari. Kasabay nito, pumunta si Ellis upang simulan ang kanyang night shift. Habang naglalakad siya, nakarinig siya ng kakaibang langit-ngit na tunog mula sa kanyang likuran. Lumingon siya upang mag-imbestiga at natuklasan niyang may nagbukas ng bunker. Dahil sa pag-usisa at pag-aalala, bumaba siya sa hagdan upang alamin kung ano ang nangyayari. Samantala, nakarinig si Cole ng kakaibang pagyanig mula sa loob ng isa sa mga shipping container. Dahil kainahinala ang ingay, binuksan niya ang isa sa mga container at natuklasan niyang may ilang taong nakatali sa loob. Sinubukan ni Cole na makipag-usap sa isa sa mga babae na sa kabutihang palad ay marunong magsalita ng English. Ipinaliwanag nito na galing sila sa Bangkok at ipinangako sa kanila na palalayain sila kapag nakaalis na ang barko sa port, ngunit sa halip, ikinandado sila sa loob ng container ng mga taong nagdala sa kanila. Nangako si Cole na tutulungan sila at sinabi niyang magdadala siya ng pagkain, tubig, at mga medical supplies. Sa sandaling iyon, narinig niyang papalapit si Ellis. Sinusubukan din ni Ellis na alamin kung may iba pang tao sa lugar. Napansin niyang may isang container na hindi nakalock at binuksan niya ito, ngunit nasindak siya sa kanyang nakita. Dahil gusto niyang tumulong, sinabi niya sa mga biktima na isa-isa silang lumabas at tiniyak na gagawin niya ang lahat ng makakaya niya upang tulungan sila. Sa buong sitwasyon,
Nanatiling nakatago si Cole sa malapit habang maingat na nagmamasid. Maya-maya, napansin ni Ellis na papalapit ang ilan sa kanyang mga kasamahan sa crew, kaya hiniling niya sa mga ito na tulungan ang mga biktima habang pupunta naman siya upang ipaalam sa kapitan. Agad niyang tinawagan ang kapitan at ini-report na may natuklasan siyang ilang taong nakakulong sa loob ng isang container, at inilarawan ang kanilang malubhang kalagayan. Sa halip na magulat, nag-radio ang kapitan sa kanyang crew at inutusan silang sundin ang protocol, na kunwari ay wala siyang alam tungkol sa mga bilanggo. Nang mapagtanto ni Ellis na sangkot ang kapitan sa operasyon, umalis siya bago pa nito matapos ang kanyang mga utos. Pinanood ni Cole habang hinarap ng dalawang armadong gwardya ang mga biktima at tinakat ang mga ito gamit ang baril, habang inuutusan silang bumalik sa loob ng container. Nang makita niyang lumalala ang sitwasyon, tuluyan nang lumabas si Cole mula sa kanyang pinagtataguan at nakialam. Agad niyang inagawan ng armas ang isa sa mga gwardya at malupit niya itong binugbog. Agad namang nagpaputok ang pangalawang gwardya, ngunit nagawa ng isa sa mga bilanggo na maalis ang armas mula sa kanyang kamay. Gayunpaman, mabilis na bumaligtad ang sitwasyon laban sa bilanggo. Mabilis na tumakbo si Ellis sa cabin upang sabihin kay Mateo ang nangyayari. Hindi niya alam na sangkot din pala ito sa operasyon. Itinutok ni Mateo ang baril kay Ellis at sinabi sa kanya na wala silang kokontakan. Pagkatapos, nag-radio siya sa kapitan at ipinaalam na nahuli nila si Ellis. Samantala, nakipaglaban ang unang gwardya kay Cole sa isang mabangis na santukan gamit ang kutsilyo. Halos kasabay nito, nagawa ni Ellis na hampasin si Mateo gamit ang flashlight, dahilan upang mawalan ito ng malay bago siya makatakas. Patuloy na nakipaglaban si Cole sa guard hanggang sa tuluyan niyang itarak ang kutsilyo sa baba nito. Pagkatapos, gamulong siya patungo sa nahulog na armas, kinuha ang baril, at binaril ang pangalawang guard bago niya tiniyak na patay na rin ang unang guard. Samantala, naghanap si Ellis ng isang naval contact na maaaring tumulong sa kanila. Inutusan ni Cole ang mga nailigtas na biktima na manatili sa likuran niya habang inaakay niya ang mga ito patungo sa upper deck at sa mga lifeboat. Habang naglalakad, kinuha niya ang mga armas ng mga guard upang maging handa sa anumang susunod na mangyayari. Bago matagumpay na makontak ni Ellis ang Navy, naabutan siya ng kapitan. Mabilis siyang nakapag-dial ng emergency number bago tumakbo, palayo. Sinubukan ng kapitan na pumasok matapos siya, ngunit nakalock ang pinto. Binutis niya ang salamin at binuksan ang pinto mula sa loob. Sa oras na iyon, nakalayo na si Ellis. Kasabay nito, maingat na inaakay ni Cole ang mga biktima ng human trafficking patungo sa deck. Namataan ng kapitan si Ellis mula sa malayo at nagsimulang paputukan ito, ngunit lahat ng kanyang mga putok ay sumablay. Kalaunan, nagkamalay si Mateo at kinansela ang distress signal na ipinadala ni Ellis. Pagkatapos, inutusan siya ng kapitan na i-disable ang mga lifeboat upang hindi makatakas si Ellis sa barko. Saglit na huminto si Ellis habang sinusubukan niyang makatakas. Doon niya napagtanto na tinamaan pala ng bala ang kanyang balikat. Samantala, nakarating na sa lifeboat ang mga biktima ng trafficking at binigyan ni Cole ng baril ang isa sa kanila upang makatulong na protektahan ang iba. Sinabi niya sa lalaki na susundan niya si Ellis at dapat silang umalis nang hindi na siya hinihintay. Samantala, sakay ng isang kalapit na Navy vessel, isang opisyal ang nagpaalam kay Captain Spencer tungkol sa distress signal na natanggap nila mula sa isang cargo ship na tinatawag na KMG Artemis. Ipinaliwanag ng opisyal na ipinahiwatig ng signal na may naganap na pag-atake, ngunit halos agad ding nakansela ang tawag, kaya posibleng aksidente lamang itong naipadala. Gayunpaman, naghinala si Spencer na may hindi tama at inutusan ang kanyang crew na kontakin ang Artemis upang kumpirmahing maayos ang lahat. Agad na nag-radio ang isa sa mga opisyal sa barko at personal na sumagot ang kapitan. Tiniyak nito kay Spencer na nagkamali lamang ang distress signal at maayos ang lahat. Hindi lubusang naniwala si Spencer sa paliwanag ng kapitan dahil may ilang detalye na hindi nagtutugma, ngunit kalaunan ay tinapos niya ang pag-uusap, na tila handang palampasin na lamang ang bagay na iyon. Samantala, sa bayan, tinanong ng mga pulis sina Cameron at Taran tungkol sa kinaroroonan ni Cole, ngunit pareho nilang sinabi na wala silang alam kung nasaan siya. Bago umalis, inutusan sila ng mga detective na makipag-ugnayan sa pulisya kung may malaman sila, at binigyang diin na ang paglutas sa pagpatay kay Tibo ang nananatiling pangunahing prioridad nila. Samantala, sakay ng Artemis,
naabutan ni Cole si Ellis habang tumatakas ito mula sa mga guard. Nagawa niyang pakalmayan siya at nakumbinsi siyang maaari siyang magtiwala sa kanya. Pagkatapos, dinala niya ito sa isang bahagi ng barko kung saan sila nagtago habang dumaraan ang mga guard na naghahanap sa kanila. Samantala, natuklasan ng mga guard na tinatangkang makatakas ang mga biktima ng trafficking at agad nilang binaril ang lalaking may hawak ng baril bago utusan ang lahat na lumabas ng lifeboat. Iginiit ni Cole na gamutin muna ni Ellis ang kanyang sugat bago nila subukang iligtas ang iba, kaya dinala siya nito patungo sa bunker. Sa ibang bahagi ng barko, lumitaw ang karagdagang mga guard at natuklasan ang pagkawasak na iniwan ni Cole sa container ng mga biktima ng trafficking. Pagkatapos, nakita ni Mateo ang bag na dinala ni Cole sa barko. Nang buksan niya ito, nakita niya ang passport na ginamit ni Cole upang makapasok sa barko. Dinala ni Mateo ang lahat ng kanyang natuklasan sa kapitan at napagtanto nilang may isa pang mapanganib na intruder sa barko. Dahil imposibleng napabagsak ni Ellis sina Joseph at Simon, na parehong dating Marines, inutusan ng kapitan ang kanyang mga tauhan na hanapin ang hindi kilalang umaatake. Nang umalis ang iba, nakipag-ugnayan siya sa kanyang mga superior at ipinaalam na mayroon silang malubhang problema sa barko. Sa engine room, sinuri ni Cole ang sugat ni Ellis. Habang ginagawa niya iyon, sinabi ni Ellis na nakita niya ito sa balita at alam niyang isa siyang fugitive. Nagpakilala ng maayos ang dalawa habang patuloy na ginagamot ni Cole ang kanyang sugat. Sinabi rin ni Ellis kay Cole ang tungkol sa kanyang 6 na taong gulang na anak na babae na si Violet, na kamakailan lamang ay nagdiwang ng kanyang kaarawan. Kalaunan, natanggal ni Cole ang bala na nakabaon sa balikat ni Ellis at sinimulan niyang balutan ang sugat. Sa sandaling iyon, pumasok ang isang guard sa engine room at napansin ang dugo ni Ellis na nakapahid sa dingding. Agad siyang humingi ng backup. Dumating ang mga reinforcement makalipas ang ilang sandali, ngunit nakatakas na sina Cole at Ellis. Samantala, nanatiling kainahinala si Captain Spencer at inutusan ang kanyang mga opisyal na imbestigahan ang lahat ng maaari nilang malaman tungkol kay Captain Marco. Habang gumagalaw sila sa loob ng barko, tinanong ni Ellis si Cole kung siya ba ang responsable sa pagkamatay ni Tibo at kung bakit siya sumakay sa barko. Iniwasan ni Cole ang direktang pagsagot at sinabi sa kanya na ang kanilang prioridad ay mailigtas at madala sa ligtas na lugar ang mga biktima ng trafficking. Upang lumikha ng distraction, nagsimula sina Cole at Ellis ng apoy sa loob ng circuit board ng barko. Mabilis na sumabog ang system at nag-trigger ng alarm. Inutusan ni Captain Marco si Mateo na patayin ang apektadong bahagi at simulan ang fire protocol. Pagkatapos, nakipag-ugnayan siya sa iba pa niyang crew at binalaan silang distraction lamang ang apoy, kaya dapat manatiling nakatuon ang lahat sa kanilang mga tungkulin. Mabilis na nakarating sina Cole at Ellis sa bridge habang nagtatrabaho sina Mateo at ang firefighting team upang kontrolin ang apoy. Umakyat si Captain Marco sa isang hagdan patungo sa deck at kalaunan ay nakarating sa ibabaw ng mga container, kung saan malinaw niyang nakikita ang mga nangyayari sa buong barko. Samantala, pumasok si Cole sa bridge, inambush ang guard na nagbabantay sa surveillance system, at pinatay ito. Pagkatapos, ginamit ni Ellis ang bridge upang magpadala ng isa pang distress signal sa kalapit na Navy vessel. Kinuha ni Cole ang isang pares ng binoculars at nakita mula sa malayo si Captain Marco, dahilan upang mapagtanto niyang nauubusan na sila ng oras. Inutusan ni Marco ang kanyang mga tauhan sa radyo na magtipon sa bridge at patayin ang mga intruder. Ang unang dumating ay si Diego, ngunit sinalubong siya ni Cole at binaril ng walang pag-aalinlangan. Sa oras na iyon, tumugon na si Captain Spencer sa distress call ni Ellis. Ipinaalam niya na nagpapatakbo si Marco ng isang human trafficking operation sakay ng Artemis at ibinigay ang lokasyon ng barko. Agad na inutusan ni Spencer ang Navy vessel na magtungo sa Artemis. Pagkatapos, dinala ni Ellis si Cole sa kanyang cabin dahil naniniwala siyang maaari silang makatakas sa pamamagitan ng silid. Ngunit nang tumingin sila sa bintana, nakita nilang may mga guard na nakapwesto sa labas. Nagsimulang matarante si Ellis, ngunit tiniyak sa kanya ni Cole na ligtas niya siyang maibabalik sa kanyang anak. Samantala, nang makarating sina Marco at ang kanyang mga tauhan sa bridge, natuklasan nila ang katawan ni Diego. Itinuring ni Marco na walang halaga ang pagkamatay nito at nagbiro pa na nangangahulugan lamang iyon ng mas malaking bahagi para sa mga nakaligtas. Habang nagpapatuloy sila sa pag-uusap, lihim na nakikinig si Cole gamit ang cellphone na inilagay niya sa loob ng bridge. Kalaunan,
Nakipag-ugnayan si Marco kay Jaren at hiniling na malaman kung ano ang ginagawa ni Cole sa kanyang barko. Binalaan siya ni Jirian na hindi nila maaaring hayaang makialam si Cole sa kanilang transaksyon. Tiniyak ni Marco sa kanya na isinagawa nila ng mas maaga ang delivery upang mapigilan iyon. Habang nakikinig sa pag-uusap, nagsimulang mag-isip si Cole kung maaaring konektado si Cameron sa pagpatay kay Tibo. Matapos ang tawag, nakatakas sina Cole at Ellis sa pamamagitan ng pagtalon mula sa bintana. Nang makarating ang mga guard sa cabin ni Ellis, wala na roon ang dalawa. Samantala, sakay ng Navy ship, bumalik ang opisyal ni Spencer dala ang dossier tungkol kay Captain Marco na ipinahanap niya. Matapos suriin ang background ng kapitan, nagtanong si Spencer tungkol kay Cole Reed. Ipinakita naman ng kanyang opisyal ang mga balita na naglalarawan kay Cole bilang wanted fugitive at pinaghihinalaang pumatay ng pulis. Nagdulot ng kalituhan kay Spencer ang bagong impormasyon, kaya inutusan niya ang kanyang crew na kumuha ng satellite imagery ng Artemis. Samantala, naghulog sina Cole at Ellis ng lubid at nagsimulang bumaba sa ventilation shaft ng barko, umaasang makakarating sa lower decks. Mula sa satellite feed, nakita ni Spencer ang mga armadong lalaki na gumagalaw sa loob ng Artemis, na nagpapatunay na mas seryoso ang sitwasyon kaysa sa una nilang inaakala. Ngunit bago pa makapasok si Ellis sa shaft, biglang lumapit ang ilang guard kaya napilitan siyang tumakbo. Binaril ni Cole ang isa sa kanila, at agad na naalerto ng putok ang iba pang mga guard na nakatalaga sa lower deck. Mabilis nilang natunton ang pinagmulan ng ingay sa shaft at agad silang nagpaputok ng sunod-sunod patungo rito. Samantala, sa upper deck, sinusubukan ni Ellis na makatakas ng maabutin siya ni Mateo. Hinampun siya nito gamit lamang ang kanyang mga kamay hanggang sa mawalan siya ng malay, tinalian, at dinala kay Captain Marco sa bridge. Inutusan ni Marco ang isa sa mga guard na bantayan si Ellis habang siya at ang iba pa ay kumalat sa buong barko upang hanapin si Cole Reed. Ipinaalam kay Spencer na 75 minuto na lamang ang layo niya mula sa Artemis, kaya nagpadala siya ng isang team ng mga elite soldiers sakay ng mas maliit na speedboat upang maabot ang barko at kontrolin ang sitwasyon. Nakita ni Cole si Captain Marco at ilang guard na patungo sa lower deck, kaya pinaputukan niya ang isang circuit at pinatay ang kuryente ng barko. Sa halip na harapin si Cole sa dilim, nagpasya si Marco na ikulong na lamang siya at harapin sa ibang pagkakataon. Sinubukan ni Cole na humanap ng ibang daanan palabas, ngunit hindi siya nagtagumpay. Habang naghahanap sa cargo hold, nakakita si Cole ng toolbox at ginamit ang ilan sa mga kagamitan upang subukang buksan ang ventilation shaft. Samantala, nakatanggap si Captain Spencer ng karagdagang impormasyon tungkol kay Cole Reed. Matapos suriin ang malawak nitong military record at mga naging accomplishments, napagpasyahan ni Spencer na ang taong responsable sa pagpatay kay Tabo ay nasa barko at dumating lamang si Cole doon upang ayusin ang lahat. Kalaunan, sapat na ang taas ng naakyatan ni Cole sa loob ng shaft upang makita niya ang mga refugee na siksikan sa loob ng mga container. Habang pinagmamasdan niya ang mga ito, bigla niyang narinig ang malakas na busina ng isa pang barkong papalapit. Sa labas, dumating ang isa pang barko upang kunin ang delivery. Nagsimulang lumipat ang mga bisita at agad na nakipagkita si Marco kay Burdes, ang lalaking dapat niyang pag-abutan ng cargo. Inilabas ang mga refugee mula sa mga container at dinala sa isang itinalagang silid. Halos kasabay nito, nakalabas si Cole mula sa ventilation shaft, ngunit nakalock pa rin ang pintong patungo sa labas. Napansin niya ang isang butas malapit sa anchor at ginamit iyon bilang panibagong daanan. Umakyat si Cole pabalik sa tuktok ng barko habang ini-inspection naman ni Burdes ang delivery upang matiyak na kompleto at maayos ang lahat. Inambush ni Cole ang isa sa mga guard sa upper deck, pinabagsak ito hanggang mawalan ng malay, at kinuha ang kanyang armas. Pagkatapos, binaril niya ang ilan pang mga guard, dahilan upang agad natutukan ni Burdes ng baril. Si Marco, habang ganoon din ang ginawa ni Marco sa kanya. Ibinunyag ni Marco na may stowaway sa barko at nangakong siya na ang bahala sa problema. Pagkatapos, inutusan niya si Mateo na tuluyan ng patayin si Ellis. Gamit ang kutsilyo, tahimik na pinabagsak ni Cole ang isa pang guard na nakatalaga sa isang entrance. Samantala, nakakita si Ellis ng isang piraso ng basag na salamin sa sahig at ginamit iyon upang putulin ang kanyang mga tali. Ginawa niyang armas ang salamin at sinaksak ang guard na nakatalaga sa pagbabantay sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Mateo,
ngunit agad na kinuha ni Ellis ang isang baril at binaril ito hanggang sa mamatay. Samantala, nakasalubong ni Cole ang 5 armadong guard sa loob ng barko. Sa pambihirang bilis at katumpakan, nilipol niya ang lahat ng 5 sa loob lamang ng ilang sandali bago nagpatuloy sa pag-akyat. Hindi nagtagal, tuluyang nagkaharap sina Captain Marco at Cole, at mabilis na naging isang tensyonadong barilan ang kanilang pagtatagpo. Biglang lumitaw si Burtis, ngunit inihagis ni Cole ang isang pickaxe diretso sa kanyang noo bago tumakbo palabas upang makatakas kay Marco. Makalipas ang ilang sandali, nagsimula ang brutal na hand-to-hand combat ng dalawang lalaki. Agad na nasaksak si Cole at sinubukan ni Marco na itapon siya sa dagat, ngunit nagawa ni Cole na kumapit sa railing at pigilan ang kanyang sarili na mahulog. Bumalik si Marco na may dalang pickaxe habang hinugot naman ni Cole ang kutsilyo mula sa kanyang balikat. Muling nagpatuloy ang kanilang mabangis na laban na umabot hanggang sa hagdan ng barko. Kalaunan, 2 beses na sinaksak ni Cole si Marco at bumagsak ito sa ibang bahagi ng barko. Pagkatapos, ipinako ni Cole ang kamay ni Marco sa barko gamit ang isang armas bago gumamit ng fishing arrow upang tamaan ito sa ulo at tuluyang mapatay. Sa oras na iyon, dumating na sakay ng Artemis ang Navy's Special Elite Unit at kinuha ang kontrol sa barko. Nilagyan nila ng poso si Cole at naghanda siyang dalhin, ngunit nakita sila ni Ellis at nakiusap sa mga sundalo na huminto. Ipinaliwanag niya na siya ang nagpadala ng distress call at iginiit na hindi responsable si Cole sa mga nangyari. Sa halip, sinabi niyang si Cole ang taong nagligtas sa kanilang lahat. Pagkatapos, nagsinungaling si Ellis sa mga sundalo at sinabi na ang lalaking kanilang hinuli ay isa lamang niyang shipmate, at si Cole ay aktwal na binaril at itinapon sa dagat ni Captain Marco. Binigyan ng mga sundalo ng pagkain at medical supplies ang mga refugee bago tuluyang umalis si Cole sakay ng isang pirate vessel. Habang naglalakbay palayo sa Artemis, nakipag-ugnayan si Cole kay Taran at ibinigay sa kanya ang isang numero mula sa call history ni Marco, at hiniling na i-run ito sa kanilang system. Nang lumabas ang resulta, ang numero ay pagmamay-ari ni Jeren Daniels, ang parehong lalaking pinaghinalaan ni Cole noong dinner party. Samantala, sa bayan, dumalo si Cameron sa libing ng kanyang ama. Nang matapos ang funeral, bumalik siya at ang iba pa sa kanilang sasakyan kung saan naghihintay si Cole. Ipinaliwanag ni Cameron na wala siyang alam na ginagamit ang barko upang maghatid ng mga refugee. Nang matuklasan niya ang katotohanan, lampas na sa kanyang kontrol ang sitwasyon. Inamin din niyang naniniwala siyang ang pagbebenta ng kumpanya ang magiging paraan niya upang makawala sa lahat ng problema. Sinisi ni Cole si Cameron sa pagkamatay ng kanyang ama at, malinaw na nabigo sa kanyang paliwanag, umalis mula sa sasakyan. Pagkatapos, ginamit ni Cole ang kanyang sasakyan upang direktang banggain ang gwagon ni Jiren. Matapos gamulong ang sasakyan at tuluyang huminto, kinaladkad ni Cole si Jiren palabas at tinutukan ito ng baril, habang hinihingi ang sagot kung bakit nito pinatay si Tibo. Sinubukan ni Jeren na suhulan si Cole upang ipikit na lamang ang kanyang mga mata sa nangyari, ngunit tumanggi si Cole na mabili. Sa halip, nagpaputok siya at agad na pinatay si Jirian. At dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa inyong panonood, guys. Kung nagustuhan ninyo ang recap, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at mag-iwan ng comment. Maraming salamat!